Sa nakaraan nating video, matapos ng ilang sagupaan sa pagitan ni Chen Feng at ng mga hangal ay agad na din silang inawat ni Master Bufan at habang kalapit si Chen Feng ay sinabi niya na humahanga daw talaga siya kay Master Yan gayong bago ito masawi ay nakapag-iwan pa ito ng kakilakilabot na disciple. At matapos niya itong masabi sa tila lamaking ang ulo nating bida ay agad na din itong sinabihan ang kanina patulalang referee sa entablado na panahon na daw para isagawa nito ang kanyang trabaho kung saan anunsyo na daw nito ang resulta ng competition. At matapos niya yung masabi ay mabilis na din itong naglaho na parang bula. At nang marinig naman ito ng elder na tumatayong referee ng competition ay di na siya nag-aksaya pa ng panahon at agad na din niyang isinigaw ng malakas ang resulta ng laban na kakatapos lamang sa ibabaw ng stage. Kung saan ayon sa referee na ang panglimang laban daw ng round ng outer sect competition para sa ika-10 pwesto ay natapos na at ang nanalo daw sa laban ay walang iba kundi ang ating bida na makikitang may pagkamasayang nakalukip-kap ang mga braso. Matapos nito ay tuluyan ng sumabog ang ingay sa buong paligid kasabay ng ilang mga komento patungkol sa nagawa ni Chen Feng, kung ayon sa isa na talagang ginulat daw ng ating bida ang lahat dahil sa bilis nitong makapasok sa top 10 nanograms mga cultivator. Sambit naman ng isa na alam daw nilang di pa tapos si Chen Feng sa pag-unlad nito at stepping stone lamang daw nito ang pagkakasama sa top 10 nanograms mga cultivator. Sigaw naman ng isa na talagang humanga daw siya sa ating bida gayong nagawa nitong makasurvive sa ibabaw ng entablado kahit na dalawang malalakas na elder pa ang kanyang kinaharap matapos ng pakikipaglaban niya sa hangal. Habang sa pariho namang sandali ay maririnig na agad na binati ni Chen Gayen ang ating bida gayong di daw nito binaygo ang namayapang si Master Yan Qingyu na kanyang lubos na hinahangaan. Na agad namang tinugunan ng ating bida at pakunwari siyang nagpasalamat kay Chen Gayen patungkol daw sa pagprotekta nito sa kanya laban sa dalawang hangal na elder. Na naagad din namang tinugunan ni Chen Gayen at mariin niyang sinabi na wag na daw itong magkunwari sa kanyang harapan gayong di daw naman siya bulag. At ang ibig daw niyang sabihin, kung di siya nagkakamali na kahit pa di siya tumulong ay alam daw niyang may sariling paraan ang ating bida para makasurvive sa harapan ng dalawang malakas na elder. Dahilan ng pag-aral ng kay-abangan ni Chen Feng at masaya nitong sinabi na paano daw yun nalaman ni Elder Chen kahit na di naman halata sa kanyang postura. Na agad din namang tinugunan ni Chen Gayen at habang bahagyang tumatawa ay sinabi nito na kahit daw nung di pa niya kilala si Chen Feng ay nakita na niya sa master nito na laging may paraan para sa mga ganong sitwasyon kaya naman nakasisiguro daw siyang ganun din ang ating bida. Matapos niya itong masabi ay agad na din siyang nagpaalam sa ating bida habang nag-iiwan ng ilang mga salita sa pagsasabing aasahan daw niyang muli na namang magtatagumpay ang ating bida sa Bamboo Mountain Worldlet na agad din namang tinugunan ni Chen Feng sa pagsasabing gagawin daw niya ang lahat para dito. Habang nangangarap naman ng gising ang kumpiyansado nating bida ay mapapansin si Tandang Su sa likuran na pilit paring kinaklaro sa kanyang isipan kung totoo daw bang magiging isang malakas na warrior ang ating bida sa antas ng Heaven Realm River sa hinaharap. At kung totoo man daw yun ay kailangan na niyang pababain ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Chen Feng ngayon pa lamang. Subalit kung gagawin daw naman niya ang bagay na yun lalo na at isa siyang great elder ng Chen Yuan sect ay siguradong bababa daw ang tingin sa kanya ng lahat lalong-lalo na nang walang mudo nating bida. Subalit matapos ng kanyang pag-iisip ay ginawa pa din ni Great Elder Su ang tama para sa kanya kaya naman habang pulang-pula ang mukha na animoy kamatis na malapit ng mabulok ay pasimpli niyang nilunok ang kanyang pride at sinabihan ng ating bida habang may mapagpakumbabang tuno na wag daw itong maglalayo sa sect, na may pang-asar lamang na tinugunan ni Chen Feng sa isang tabi. At may panunuya pa nitong kinlaro kung ano daw ang ibig nitong sabihin, at sa nakikita daw niya ay mukhang gusto na ngayong mapalapit ni Great Elder Su sa kanya gayong kanina lamang ay kitang-kiti itong mapas lang siya. Nang biglang makisingit sa usapan ng hangal na si Ran Yuzo at sa malakas na boses ay pasigaw niyang minura ang ating bida na bahagyan namang naalarma sa hangal. Dagdag pa ng hangal na wag daw masyadong mangarap ang basurang gaya nito dahil di daw siya genius gaya ng iniisip niya sa kanyang sarili at di daw perkit nakatanggap ang ating bida ng pabor mula kay Master Bufan ay magagawa na nito ang lahat ng gusto nitong gawin. Sambit pa ng hangal na di daw kasing talentado ng ating bida ang namayapa nitong master kaya wala daw dahilan para lumaki ang ulo nito agad-agad. Pahabol pa ng nahihibang na si Ran Yuzo na isipin na lamang daw ni Chen Feng ang kanyang master dahil kahit daw gaano pa ito naging halimaw ay masawi pa rin ito sa bandang huli na sigurado daw niyang mararanasan din ni Chen Feng.
Dahilan ng pagdidilim ng tingin ng ating bida at mariin itong tinanong sa hangal kung may kinalaman daw ba ito sa pagkasawi ng kanyang master gayong tila pinababatid daw ng hangal sa kanya ang ganang hinala. Na agad din namang tinugunan ng hangal at may pagka-seryoso niyang tinanong pabalik si Chen Feng kung gusto daw ba talaga nitong malaman ang tunay na dahilan ng pagkasawi ng master nito. Kung ganun daw ay tutulungan niya siyang malaman ang totoo, at habang sinasabi ng hangal ang bagay na yun ay bigla namang nagulat si Chen Feng sa di malamang dahilan. At yun pala ay dahil sa patrehidor na pag-atake sa kanya ng hangal na si Ran Yuzo, at matapos nito ay maririnig na sinabi ng hangal na ang atake daw na kanyang pinakawalan ay paraan niya para magkaroon daw si Chen Feng ng reunion sa master nito sa kabilang buhay para mabigyang kasagutan ang mga tanong nito sa kanya. At matapos ng kanyang pagsasalita ay bigla na lamang itong humagalpak ng pagkalakas-lakas na animoy baliw sa kanto na ipinagpintig naman ng tainga ni Chen Feng na makikitang wala man lang natamong pinsala sa pag-atake ng hangal. At habang may pagkamayabang na nakatayo ay binyantaan niya ang hangal na kung meron man daw itong kinalaman sa pagkasawi ni Master Yan ay siguradong papaslangan daw niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay sa harap mismo ng libingan ni Master Yan Qingyu balang araw. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena kung saan makikita ang sobrang excited na si Senior Sister Han na mabilis na tumatakbo habang tuwang-tuwa niyang sinasabi na panalo daw ang ating bida at nakapasok pa sa top 10 nanograms mga outer sect disciple at nagkaroon pa ito ng Hansa para makalahok sa Bamboo Mountain Worldlet. At pagkatapos niyang masambit ang kanyang tuwa ay agad niyang nilingan ang kanyang ama na mapapansing tila nahihiya sa ginagawa ng anak at sinabi pa ni Senior Sister Han sa kanyang ama na kailangan na daw nilang bilisan ang paglapit sa ating bida para naman mabati na niya ito sa tagumpay nito. Na agad din namang tinugunan ni Marshall Uncle Han at marahan niyang sinabi kay Senior Sister Han na tingnan daw nito ang kanyang sarili gayong tila masyado ata itong excited. Na narinig naman ni Han Yuer kaya naman habang namumula ay agad niyang pinabulaanan ang sinabi ng kanyang ama gayong masaya lamang daw siya para sa tagumpay ng kanyang junior brother. Subalit sa loob-loob niya na talagang napapaghalatan daw masyado ang kanyang pagka-excite kaya naman kailangan daw niyang mapakalma ang kanyang sarili upang di mahalatan ni Chen Feng na masyado siyang nag-aalala para dito. Ilang sandali lamang ay agad na huminga ng malalim si Senior Sister Han para mapakalma ang sarili matapos niyang mapagtanto na masyado na siyang napapaghalatan. Habang sa pariho namang sandali ay makikita ang ating bida na mabilis na tumatakbo papalapit sa dalawa at gaya ni Senior Sister Han ay di niya maitago ang sayang nararamdaman gayong kwalipikado na daw siya para makapasok sa Bamboo Mountain Worldlet. Nang makita naman ni Senior Sister Han na papalapit na si Chen Feng sa kanila ay agad siyang nagpanik at sa isip-isip niya na ano daw naman kaya ang kanyang dapat gawin para di mahalatan ng ating bida. At habang lumalapit si Chen Feng sa kanyang kinatatayuan ay minabuti niyang tumayo ng maayos habang tila nagpapa-cute at sinasanay ang sarili na maging normal ang mga kilos. Habang patuloy lang ang ating bida sa pagtakbo at malakas na sinasabing papalapit na daw siya sa kanyang Senior Sister Han, habang mapapansin din naman sa isang gilid ang biglaang pagsulpot ng isang kulay brown na bundok pagan na mabilis na rumaragasa. At sa ilang sandali lamang ay tuluyan ng tumama sa mukha ni Chen Feng ang rumaragasang bundok mayon na naging dahilan ng pagkabaliko ng mukha ni Chen Feng habang kitang-kita ang pagkagulat sa mukha nito. At ang malakas na pagtama ng rumaragasang siopaw sa mukha ng ating bida ay naging dahilan ng pagtilapon nito sa entablado na labis namang ikinagulat ni Senior Sister Han na di makaimik dahil sa kanyang nasaksihang matindi. At kung nakaabot ka na ka-idol sa puntong ito ng ating video ay isa ka ng alamat na matindi, kaya naman ang mag-subscribe sa ating channel, at mag-like sa video ay napakadali sa gaya mong alamat, kaya ano pa ang hinihintay mo kaibigan? Subscribe na para tuloy-tuloy ang saya. Lalo pang tumindi ang mga sumunod na iksi ng mga idol nang biglang pamatong ang itlugang haliparot na babaeng cultivator sa ibabaw ng ating bida na ikinabigla naman nito, at lalo pang tumindi ang kanyang pagkagulat nang makita niyang may isa pa sa likuran na gusto ding pamatong sa kanya. Maya-maya pa habang nakapatong kay Chen Feng ay tinanong ng haliparot na babae kung kaya daw bang patigasin ng golden body ng ating bida ang lahat ng parte ng katawan nito gayong nakita daw nila na napapatigas nito ang pangangatawan ni Chen Feng at di tinatablan ng atake, kahit ng mga elder pa. At ang tanong naman ng babae ay di agad na intindihan ng pulang-pula nating bida kaya naman dahil sa sobrang kaba ay sinang-ayunan na lamang niya ang tanong ng babae habang may pa-otol-otol na boses.
At matapos namang makapagsalita ng ating bida ay may isa pang haliparot ang nagsalita sa may bandang ulo ni Chenfeng at tinatanong nito kung libre daw ba ang ating bida mamayang gabi. Dagdag pa ng babae na gusto daw kasi niyang masubukan kung gaano kalakas ang golden body technique ni Chenfeng at kung hanggang saan ito tatagal sa kanya habang ang ating bida naman ay nanlaki lamang ang mga mata dahil sa tila amoy tinapang isda na lumalapit sa kanyang mukha, at alam kong maging ikaw idol ay manlalaki ang mga mata kung ganito ba naman ang papalapit sa'yo. At habang pinapawisan sa mga nangyayaring kababalaghan ay sinabi niya na sa ibang araw na lamang nila isagawa ang gusto ng mga haliparot gayong di daw naman ata sila umali isa pa ay may lakad pa daw pati siyang dapat unahin. Na agad namang tinugunan ng isang haliparot at sambit nito na bakit tila binabali na daw ni Chenfeng ang kanilang appointment na ipinangako nito sa kanila kamakailan lamang na kanilang labis na ipinaghintay. Sambit pa ng animoy pokpok sa kantong babae na dapat daw ay kahapon pa yung naganap subalit di daw samipot ang ating bida sa kanilang napag-usapang pagdarausan ng training kaya naman ngayon daw na lalo pang lumakas si Chenfeng ay kailangan na nitong tumupad sa kanilang kasunduan. Dagdag pa nito na alam daw niyang pagod na ang ating bida dahil sa mga pinagdaanan nitong laban kaya naman kailangan nitong makapag-relax. At sambit naman ng isa na meron daw siyang lugar na para lamang kay Chenfeng kung saan may napakalambot itong kama na kanilang mapagdarawsan ng training. Na agad din namang tinugunan ni Chenfeng na walang magawa sa harap ng mga babae gaya lamang ni idol na nanunood ngayon, at sinabi ng ating bida na wala siyang sapat na panahon ngayong araw para magpahinga, habang mapapansin naman ang nag-aapoy na sa galit na si Senior Sister Han sa di kalayuan. At sa isip-isip ni Senior Sister Han habang nagngingit-ngit sa galit na sa nakikita daw niya ay talagang gustong makatikim ng mga haliparot sa kanya gayong sa ikalawang pagkakataon ay muli na namang sinusubukan ng mga ito na akitin ang ating bida sa harap niya mismo. Maya-maya pa ay di na din nakatiis pa si Senior Sister Han kaya naman malakas niyang isinigaw ang pangalan ng ating bida para tawagin ito at kuhanin ang atensyon nito. Na agad namang narinig ng ating bida na animoy na turuan ni Minato ng ultimate technique nito, gayong dahil sa kaba ay aksidenteng nagamit ni Chenfeng ang signature technique ng third Hokage ng Konoha. At sa bilis ng ating bida ay 1 segundo lamang ang kanyang kinailangan para makarating sa likuran ni Han Yuer at habang nagmumukang asong kalye ay sinabi niya sa naghihimutok na babae na basta daw at tawag nito ay palagi siyang alisto. Na tinugunan naman ni Senior Sister Han at may pagkaseryoso niya lamang na sinabi na kailangan na daw nilang umuwi at wag na daw magpunta pa sa kung saan ang ating bida gayong baka kung ano pa ang gawin nitong kababalaghan. Nabukal sa kalooban namang sinang-ayunan ni Chenfeng na makikitang animoy alagang aso na sunod Sonyeran lamang sa kanyang amo. At nang makita ni Chenfeng na tila di pa rin humuhupa ang galit ni Han Yuer ay agad niya itong hibawakan sa magkabilang balikat, sabay sabing bibigyan na lamang daw niya ito ng masahe basta daw at wag na itong magalit sa kanya. Na tinugunan naman ni Han Yuer at habang nahihiya sa pinaggagawa ng ating bida ay sinabi niya na di daw niya lalo patatawarin si Chenfeng pagyag patuloy pa ito sa kanyang inaasal. Habang mapapansin naman si Marshall Uncle Han sa likuran na may sinasabi kung saan ayon dito na masarap daw talagang maging binata at ang nangyayari daw sa dalawa ay nagpapaalala sa kanyang nakaraan. Matapos nito ay bigla namang ipinakita ang mga haliparot sa kanto kung saan sinasabi ng mga ito na palagi lamang daw silang libre basta't para kay Chenfeng, sabay ng paghampas nila sa kanilang mga malulusog na siopaw na nagpapakita kung gaano sila kahaliparot. At nang makita naman ito ni Han Yuer ay lalong tumindi ang kanyang pagkapuot kaya naman mariin niyang tinanong si Chenfeng kung talaga daw bang di ito interesado sa tatlo. Habang ang ating bida naman ay agad na naramdaman ang killing intent kay Han Yuer kaya naman di siya agad nakapagsalita habang nanlalaki lamang ang mga mata dahil sa takot at pagkabigla. At makalipas pa ng ilang sandali ay agad na din itong tinugunan ni Chenfeng kung saan may pagkaseryoso niyang sinambit na syempre daw interesado siya sa babae, at ang sinabi namang ito ni Chenfeng ay agad na ikinagulat ni Han Yuer. Subalit di pa man lang siya nakakapagsalita ay agad nang bumanat ang ating bida ng mga Hokage moves kung saan dagdag nito na interesado lamang siya sa iisang babae at yun ay walang iba kundi si Han Yuer mismo at hindi sa mga haliparot na iniisip nito. At nang marinig naman ito ni Senior Sister Han ay agad na namula ang kanyang mukha dahil sa rebel asyong kanyang narinig mula sa ating bida na nagpatibak ng labi sa kanyang malaking puso, at matapos nito ay agad niyang tinarayan si Chenfeng para di mahalata at habang lumalakad ng mabilis ay mariin niyang sinasabi kay Chenfeng na wag daw nitong subukan na bumanat sa kanya ng mga ganun dahil di daw naman ito tatalab sa kanya.
Habang ang ating bida naman ay makikitang mabilis na humahabol habang pasiga na sinasabi na kung di daw nagustuhan ni Han Yue ang ganang moves ay meron pa daw naman siyang mga nakatagong abilidad na baka tatalab na dito. Habang sa parihong sandali, ipinakita ang isang misteryosong cultivator sa di kalayuan na sinasabing matagal na daw siyang palihim na nagmamasid sa Chen Yuan sect at sa wakas daw ay nakita na din niya ang pumatay kay Li Qianyo. At matapos niya itong masabi ay mariin pa niyang binanggit ang pangalan ng ating bida habang naglalabas naman ang kanyang katawan ng kakilakilabot na killing intent na nagpapadilim sa kapaligiran. Dagdag pa ng mukhang hangal na cultivator na ano daw karapatan ng ating bida para pumaslang ng cultivator mula sa kanilang Qingmu sect at dahil daw sa kapangahasan ni Chen Feng ay sisiguraduhin niyang ang Bamboo Mountain Worldlet ay magiging libingan nito pag nagkaharap na sila sa lugar na nasabi. Matapos naman ng ilang oras ay muling lumipat ang eksena sa tatlo nating bida kung saan makikita na tila magbubunyi sila ng tagumpay ni Chen Feng, at maririnig pa si Marshall Uncle Han habang dala ang masarap na putahi ay sinasabi nito sa dalawa na pasensya na daw sa paghihintay. Maging ako mga idol ay humihingi ng pasensya sa inyo kung lagi na lamang lingguhan ang ating upload. Bumalik ang kwento kung saan sinasabi ni Marshall Uncle na ang dala daw niya putahi ay ang panghuli na kanyang ihahanda at isa itong roast chicken. At nang makita naman ni Chen Feng ang lahat ng masasarap na pagkain ay agad siyang nagpasalamat ng may tuwa sa ihinanda ni Marshall Uncle para sa kanilang pagdiriwang ng kanyang tagumpay. Sambit naman ni Han Yue na gusto na daw niyang kumain at ang uunahin daw niya ay ang masarap na noodles at ang manok na huling inilabas ng kanyang ama. At nang marinig naman ito ni Chen Feng ay muli na naman niyang naisingit ang kanyang mga pangmalupitang salita kung saan may pagka-sweet niyang sinambit na ngayon niya lamang daw nalaman na paborito pala ni Han Yue ang noodles kaya naman ipagluluto niya ito kinabukasan para matikman daw ng dalaga ang luto niyang may pagmamahal. Natinugunan naman ni Han Yue at habang pinipilit niyang itago ang kanyang kilig ay may pagpapakipot niyang sinabi na di daw naman niya hiniling sa ating bida na magluto para sa kanya kaya wag na daw itong mag-abala pa. Isa pa daw ay wala din naman itong kwentang magluto kaya baka daw di niya lang makain kung sakali. At ang sinabi naman ni Han Yue ay agad na kinontra ni Marshall Uncle Han at marahan niyang sinabi sa ating bida na wag daw maniwala si Chen Feng sa kanyang anak gayong ang sinasabi daw nito ay hindi ang tunay na gusto nitong sabihin. Sambit pa nito na palagi daw nitong hinihiling sa kalangitan na balang araw ay may pagluto siya ng ating bida. At nang marinig naman ni Han Yue ang sinabi ng kanyang ama ay agad siyang nag-react ay natatarante niyang tinanong sa kanyang ama kung bakit tila pabor na pabor daw ito sa ating bida na kanyang maging kasintahan dahil sa nakikita daw niya ay lalo pa nitong ginagatungan si Chen Feng para di sumuko sa panliligaw. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan sa pagpapatuloy ng selebrasyon ng tatlo ay tuluyan ng malalasing si Chen Feng at matapos nito ay bigla na lamang niyang niyakap si Han Yue dahilan para magkaroon ng napaka-awkward na pangyayari sa harap mismo ni Marshall Uncle Han. Sa susunod ding video ay malalaman na natin ang mga magaganap sa pagpunta ng dalawa sa Bamboo Mountain Worldlet kasama si Senior Sister Han gayong nagawa din itong makapasok sa top 10 ng mga disciple. Dahil umabot ka sa huling segundo ng ating video ay masasabi kong isa ka talagang alamat idol, subalit kung di mo nagawang mag-subscribe kanina dahil nakapokus ka sa panunood ay ngayon muna subscribe ang ating channel kasama ng bell icon na may kapangyarihang makapagbigay ng signal sa iyong cellphone kada may upload tayo. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam.